Agad na bumaba si Alan mula sa karwaheng sinasakyan nila. Pagtingin niya sa unahan, napansin niyang siksikan ang mga tao. Nagbubulungan ang lahat. Ayon sa kanila, ang mga taong nasa gitna ng karamihan ay ang mismong simbolo ng rosaryo. Maging ang mga banal na kabalyero ay naroon din. Nagtataka ang lahat kung bakit napakaraming mahahalagang tao ang dumating sa lungsod na iyon. Naging mausisa rin si Alan. Napakaingay ng paligid. May nangyari kaya, ngunit habang iniisip niya iyon, patuloy siyang hinihila ni Seorang para mamasyal. Hindi nagtagal, may isang taong biglang tumawag sa kanya. Napahinto si Alan, habang si Seorang naman ay nagulat nang makita kung sino ang paparating. Ang dumating pala ay si Yusha. Nakasuot ito ng elegante at purong itim na kasuotan. Kasabay ng napakagandang ngiti sa kanyang labi. Agad siyang lumapit kay Alan. Mahaba ang kanyang buhok na bahagyang natatakpan ng itim na belo. Lalo tuloy siyang nagmukhang marangal at elegante. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Alan. Nang titigan siya ni Alan, agad niyang nakilala ang pamilyar na pares ng mapupulang mata. Mahina niyang binigkas ang kanyang pangalan. Yusha. Hindi maalis ang tingin ni Alan sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaharap niya ang babaeng dati sa screen lamang niya nakikita. Mas buhay, mas maganda, at mas kahanga-hanga kaysa sa inaakala niya. Habang tahimik nilang pinagmamasdan ng isa't isa, biglang may batang sumigaw habang tumatakbo. Ang ganda ng Saintess. Napangiti si Yusha. Magiliw niyang itinama ang bata. Ipinaliwanag niyang isa na siyang cardinal. Kaya mas mabuting tawagin na siya sa bago niyang titulo. Nang marinig iyon, tuluyang natigilan si Alan. Cardinal. Makalipas ang ilang sandali, muling tumakbo ang bata papunta kay Yusha. Iniabot nito ang isang bulaklak. Sabay masayang sinabi, "Magandang Cardinal." Nagpanik ang ama ng bata. Agad nitong binuhat ang anak at mabilis na inilayo. Samantalang, patuloy lamang na nakangiti si Yusha. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Alan. Dahil nagkataon na nagkita sila, nais sana niyang maghanap sila ng mas komportableng lugar para makapag-usap. Narinig iyon ni Alan, kaya agad niyang tinanong si Seorang. Walang pag-aalinlangang nag-thumbs up ang dalaga, at iminungkahing pumunta na lamang sila sa guild. Muling yumandar ang kanilang grupo sa gitna ng lungsod sa disyerto. Napansin ni Evan na biglang nanahimik si Seorang. Kaya tinanong niya si Alan kung ayos lang ba ang dalaga, ngunit hindi iyon pinansin ni Alan. Sa halip, tinanong niya si Evan kung totoo bang napakataas ng katungkulan ng isang cardinal ng rosaryo. Bahagyang nagtaka si Evan. Akala niya ay alam na iyon ni Alan. Ipinaliwanag niyang ang cardinal ang pinakamataas na posisyon kasunod lamang ng Pope. Hindi lamang iyon. Ayon sa batas ng rosaryo, may kapangyarihan ang isang cardinal na maglabas ng summons letter. Ibig sabihin, may awtoridad din silang magsimula ng isang holy war. Tahimik na sinabi ni Alan, na si Yusha ay isa ng cardinal. Hindi makapaniwala si Evan, bagamat nakita niya ang karwaheng nagmula sa Holy Kingdom. Hindi niya kailanman inakalang si Yusha pala ang sakay nito. Samantala, napabuntong hininga si Alan sa kanyang isipan. Hindi rin niya inakalang ang napakatatag na pananampalataya ni Yusha ay sapat upang maabot ang napakataas na posisyon. Ngunit para kay Alan, ang pinakamahalaga ay masaya si Yusha. At dahil matagal na silang nagpapalitan ng liham, sigurado siyang madali lamang humingi ng pabor dito kung kinakailangan. Napangiti siya ng bahagya. Sa wakas, mayroon na rin siyang isang napakalakas na kakampi. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa guild ni Seorang. Masayang sinalubong sila ng dalaga. Sinabi pa nitong ituring na lamang ni Alan na sarili niyang bahay ang lugar na iyon. Ngunit nang uupo na sana si Alan, biglang tumalon si Seorang upang maupo mismo sa tabi niya. Subalit, biglang tumalim ang tingin ni Yusha. Isang napakabigat na presyon ang bumalot sa buong silid. Parang mismong hangin ay nagyelo sa lamig ng kanyang titig. Sa isang iglap, tahimik na binago ni Seorang ang direksyon. At naupo na lamang sa tabi ni Yusha. Nakatungo, nakasimangot, at halatang nawalan ng sigla. Walang napansing kakaiba si Alan. Kaya agad niyang sinimulan ang pag-uusap. Tinanong niya kung naging maayos ba ang lahat ng gawain ni Yusha sa kolonya. Marahan lamang na tumanggo si Yusha, at may banayad na ngiti sa labi. Sinabi niyang naging maayos ang lahat, habang nakatingin siya sa mukha ni Alan. May kakaibang lamang at bahagyang pang-aasar ang kanyang mga mata.
Sinabi ni Yusha na malamang ay narinig na ni Alan ang balita. Pero gusto pa rin niya itong sabihin ng personal, na isa na siyang cardinal. Same time din niyang inamin, na napakasaya niyang muli nilang nagkita ng personal. Nang makita ni Alan ang ngiting iyon, hindi niya napigil ang isipin, para talaga siyang isang anghel. Kung hindi siya kilala ng iba, madali talaga siyang mapagkakamalang isang banal na santa. Ito ang unang pagkakataong nakita niya si Yusha ng harapan. Noong nasa laro pa lamang siya, ang tanging nakikita niya ay ang nakakatakot at mapanirang bahagi nito. Kaya ang napakalaking pagbabago nito ngayon, ay halos hindi niya mapaniwalaan. Gayunpaman, masaya siya, at ipinagmamalaki niyang lumaki ng maayos si Yusha. Habang nag-uusap sina Alan at Yusha, patuloy silang nagnangitian sa isa't isa. Ngunit sa kabilang banda, kitang-kitang kinakabahan si Seorang. Mahina itong bamulong. Tinanong niya kung nagkataon lang ba talagang napunta rito si Yusha. Sa isip ni Seorang, sigurado siyang sinadya nitong pumunta rito para makita ang kanilang godfather. Marahang hinaplos ni Yusha ang ulo ni Seorang. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagtanong. Kung hindi nagkataon, ano sa tingin mo ang totoong dahilan? Kasunod niyon, biglang bumaba ang tono ng kanyang boses. Naging malamig at puno ng pananakot. Tinanong niya kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Seorang para pagbintangan siyang lumabag sa utos ni Great Moon. Lalo pa gamit ang sarili nitong haka-haka. Sa isang iglap, natarante si Seorang. Nautol ito sa sobrang kaba, at dali-daling humingi ng tawad. Samantala, napansin ni Alan na tila laging kinakabahan si Seorang kapag malapit kay Yusha. Kaya agad siyang nagtanong, magkasundo ba talaga kayong dalawa? Sa isang iglap, mahigpit na inakbayan ni Yusha si Seorang. Napilitang ngumiti ang dalaga, sabay sabi ni Yusha, napakalapit daw ng relasyon nilang dalawa, at pareho naman daw silang ganoon ang nararamdaman. Wala nang nagawa si Seorang, kaya pilit na lamang siyang tumango bilang pagsang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumingin si Seorang kay Alan. Bahagya niyang kinagat ang kanyang ibabang labi. Pagkatapos ay yumuko siya ng kaunti papalapit, at mahinang nagtanong, Godfather, ipag-iisipan mo pa rin ba ang sinabi mo pagkalipas ng 2 taon? Nagulat si Alan. Agad niyang sinabing, titingnan muna niya kung gaano kalaki ang magiging pagbabago ni Seorang pagdating ng panahong iyon. Pagkarinig ni Yusha sa usapan nila, nagtaka siya, ano ba talaga ang ibig sabihin ng 2 taon? May kumpiyansang ngumiti si Seorang. Ipinagmamalaki niyang sinabi, na nangako si Alan na seryosong pag-iisipan ang pagpapakasal sa kanya makalipas ang 2 taon. Nabigla si Yusha, samantalang si Alan, napapikit na lamang sa inis. Agad niyang sinubukang ipaliwanag ang totoong nangyari. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tahimik siyang natigilan. Samantala, nakatayo naman si Seorang na tila isang matagumpay na mandirigma. Nakaangat ang dibdib, at puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Sa halip na magalit, ngumiti lamang si Yusha. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon talagang parang bata pa rin si Seorang. Kaya sigurado siyang, sinabayan lamang ni Alan ang gusto nitong marinig para mapakalma ito. Pagkarinig niyon, napabuntong hininga si Alan sa sobrang ginhawa. Sa isip niya, talagang napaka-mature ni Yusha, marahil dahil siya ang pinakamatanda sa lahat ng kanyang mga anak. Ngunit habang nakangiti pa rin si Yusha, unti-unting dumilim ang kanyang ekspresyon. Mahinahon, niyang sinabi kay Alan, na para rin sa ikabubuti ni Seorang. Wala na talaga itong ibang pagpipilian kundi ang ibigay ang pangakong 2 taon. Normal lamang daw iyon, dahil may mga pagkakataong, kailangang magsabi ng isang white lie para sa ikabubuti ng ibang tao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Seorang, at seryoso itong pinaalalahanan. Huwag nitong masyadong guluhin ang kanilang godfather. Isa pa, masyado pa itong bata para magpakasal. Lalong nainas si Seorang. Agad siyang sumagot, na lahat naman daw ay nagsasabing walang problema sa kanilang agwat ng edad. Pati nga ang Vice Guild Master nila ay nagsabi ring hindi mahalaga ang age gap. Pagkatapos ay bigla niyang isinisi kay Yusha ang lahat. Ayon sa kanya, pinipigilan lamang siya nitong magpakasal. Kalmado lamang ang naging tugon ni Yusha. Ayon sa kanya, 2 taon lamang ang agwat ng edad nilang dalawa. Ngunit tuluyan nang nawalan ng kontrol si Seorang. Agad itong sumagot, na minsan nang tinansya ni Rene ang edad ni Yusha. At sinabi nitong mahigit 1,000 taon na raw ito.
Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, isang napakalakas na pagsabog ang biglang yumanig sa itaas ng giyog. Sunod-sunod na nalaglag ang alikabok mula sa kisame. Kasabay nito, marahas na nanginig ang buong gusali. Sa gitna ng kaguluhan, mahina lamang na natawa si Yusha. Parang walang nangyari. Kalmado niyang sinabi, mukhang kusa na lamang daw gumuho ang gusali. Marahil, mahina lang talaga ang pagkakagawa nito. Habang pinagmamasdan ang nangyari, tahimik na lamang na napabuntong hininga si Alan. Sa isip niya, talagang bawal pag-usapan ang edad ng isang babae. Bahagya siyang kinabahan. Alam niyang isa si Yusha sa mga bloodborne. Pero hindi niya inakalang ganoon kat hindi ang magiging reaksyon nito. Makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang magiliw na ngiti sa mukha ni Yusha. Sinabi niyang sisanduan na lamang niya si Seilrang sa itaas. Ngunit para kay Alan, muli siyang pinaalalahanan ng pangyayaring iyon. Na si Yusha ay isa sa 5 malalaking kasalanan. Hindi nagtagal, muling naging payapa ang paligid. At nagpatuloy ang kanilang magaan na usapan. Makalipas ang ilang sandali, panahon na para umalis si Yusha. Babalik na siya sa kanyang karwahe upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. May bahagyang panghihinayang sa kanyang mukha, dahil kailangan na naman niyang magpaalam sa kanyang godfather. Tinanong naman ni Alan kung may mahalaga ba itong gagawin sa palasyo. Marahan lamang na tumanggo si Yusha. Pagkatapos ay sinabi niyang, habang nananatili pa si Alan sa lungsod, madalas niya itong dadalawin, ngunit bago siya tuluyang umalis, may itinatanong muna siya, balak ba ni Alan na sumali sa Colosseum para kunin ang isang artifact? Kung kinakailangan, maaari rin daw niyang itanong sa palasyo kung naroon pa ang artifact na hinahanap nito. Tumanggo si Alan bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay sinabi niyang ang gusto niyang makuha ay ang Sparrow's Wand. Pagkarinig niyon, marahan na tumalikod si Yusha, at may banayad na ngiti. Sinabi niyang hindi na sila magtatagal bago muling magkita. Unti-unting umalis ang kanyang karwahe, habang naiwan sina Alan at Seilrang. Napabuntong hininga ng maluwag si Seilrang. Samantala, agad namang lumingon si Alan. Sinabi niyang kailangan na nilang magmadali, dahil ang pagpaparehistro pa lamang ay napakahaba na ng pila. Lumipas ang isang araw, kinabukasan, naroon na sila sa Colosseum. Nakuha na ni Alan ang kanyang gladiator tag. Masayang sinabi ni Seilrang na napakadali lamang makuha iyon. Hindi na nila kinailangang pumila magdamag tulad ng ibang tao. Sa isip ni Alan, napabulong na lamang siya, kasama si Seilrang parang may VIP pass talaga. Samantala, hindi makapaniwala ang ibang tao. Hindi nila maintindihan kung bakit nakakuha agad ng gladiator tag si Alan nang hindi man lang pumipila. Ngunit kahit mayroon na siyang tag, F-rank pa rin ang kanyang kasalukuyang ranggo. At ang tanging paraan upang makapasok sa Royal Treasury ay ang maabot ang A-rank. Sa kabutihang palad, kung magiging maayos ang lahat ng kanyang plano, hindi yun magiging problema. Makalipas ang 2 araw, sa wakas ay nagsimula na ang laban. Malakas na sumigaw ang commentator sa gitna ng nakakabinging sigawan ng mga manunood. Opisyal nang nagsimula ang mabagsik na F-rank Battle Royale. Ipinaliwanag niyang, sa halip na dumaan sa sunod-sunod na one-on-one matches, ang sinumang magwawagi sa Battle Royale na ito, ay agad na mapopromote hanggang D-rank. Ngunit sa ganitong uri ng laban, karaniwang inuuna ng lahat ang pinakamalakas na kalaban. At sa pagkakataong ito, si Count Palacio ang naging pangunahing target ng lahat. Isa-isang bumunot ng sandata ang mga gladiator. Habang si Alan, tahimik lamang na nakatayo mag-isa. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Sa isip niya, sa lahat ng laban niya noon, palagi siyang gumagamit ng mahika na para lamang sa iisang kalaban. Pero ngayon, marami ang kanyang haharapin, kaya kailangan niyang baguhin ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Tumunog ang hudyat ng pagsisimula. Sabay-sabay na sumugod ang mga gladiator. Lahat sila ay si Alan ang target. Agad siyang pumwesto. Balak niyang gumamit lamang ng sapat na lakas para tapusin ang lahat ng F-rank gladiator sa iisang atake. Kasabay nito, palalawakan niya ang saklaw ng kanyang mahika upang malipol silang lahat ng sabay-sabay. Dahan-daang itinaas ni Alan ang kanyang kamay. Ang singsing sa kanyang hintuturo ay nagsimulang maglabas ng makapal na itim na aura. At isa-isang nabuo ang mga salita ng kanyang spell. Biglang nagliparan ang alikabok.
habang isang napakalaking tore ng kristal na yelo ang sumibol at bumulusok paitaas. Na tila ba tinusok nito ang kalangitan. Sa tuktok ng tore, tahimik na nakatayo si Alan. Mula roon, tinatanaw niya ang buong arena. Napabulalas ang lahat ng nanunood. Para sa kanila, sobrang halimaw ng mahikang ipinakita ni Alan. Ngunit hindi pa siya tapos. Muli niyang binuo ang handsail. Kasunod Nos Alita, enhancement, compression. Agad na nagsimulang umikot ng napakabilis ang gitnang bahagi ng tore ng yelo. Ilang sandali lang, isang napakalaking tipak ng yelo ang humiwalay mula rito. Kasunod Nos Alita, vacuum. Unti-unting nagsimulang magsiksikan ang napakalaking tipak ng yelo. Hanggang sa naging isang dambuhalang bola na may matutulis na tinik. Lumulutang ito sa himpapawid, habang unti-unting naglalabas ng nakakakilabot na presyon. At pagkatapos, binigkas ni Alan ang huling salita, regress to origin. Sa isang iglap, lalong hamaba ang matutulis na tinik ng napakalaking bola. Kasabay ng pagbuga nito ng malamig na liwanag na bumalot sa buong arena. Biglang sumabog ang dambuhalang bola. At mula rito, sunod-sunod na rumagasa ang napakalalaking sibat ng yelo. Parang ulan ang pagbagsak ng mga ito. Isa-isang tumama sa arena, na may napakalupit na puwersa. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkalasog-lasog ang mga katawan. May mga naputulan ng braso, may mga nahati sa dalawa, at ang buong arena ay napuno ng nakapanghihilakbot na sigawan. Isa-isang bumagsak ang lahat ng gladiator. Habang walang awang inani ng kamatayan. Ngunit kabaligtaran ng madugong tanawing iyon. Mas lalong nagwala ang mga manunood. Umalangaw-ngaw ang kanilang sigawan at palakpakan. Mistulang tuwang-tuwa silang panoorin ang lubos na masaker na nagaganap sa kanilang harapan. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyan nang natapos ang laban. Wala ni isa sa mga kalaban ang nakapagbigay ng makabuluhang paglaban. Lahat sila, natalo sa ilalim ng kapangyarihan ni Alan. Sandaling nabalot ng katahimikan ang buong Coliseum. Pagkatapos, malakas na sumigaw ang commentator. Ipinahayag niya, na ang nagwagi sa laban ay si Alan Palacio. At dahil sa tagumpay na iyon, opisyal na siyang na-promote sa D-rank. Muling umalangaw-ngaw ang napakalakas na hiyawan ng buong Coliseum. Halos manginig ang buong arena sa lakas ng palakpakan. Matapos ang laban, agad na pumasok si Alan sa isang pasilyo ng Coliseum. Mabilis siyang humanap ng lugar na hindi abot ng tingin ng mga nagmamasid sa kanya. Sumandal siya sa pader, habang tuloy-tuloy ang pagtulo ng pawis sa kanyang mukha. Hingal na hingal siya, hindi halos makontrol ang kanyang paghinga. Sa isip ni Alan, napakadelikado ng katatapos lang na laban. Maswerte siyang natapos ang lahat sa iisang atake. Unti-unti siyang naupo, habang nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Hindi niya inaasahang, mauubos ng ganoon kabilis ang kanyang mana. Dahil lamang sa sobrang pagpapalawak niya ng saklaw ng kanyang mahika, tahimik siyang napabuntong hininga. Kailangan pa niyang pagbutihin ang pagkontrol sa paggamit ng kanyang mga spell. At higit sa lahat, kailangan din niyang humanap ng paraan upang mapalaki pa ang kanyang mana capacity. Hindi nagtagal, dumating si Evan. Binati niya si Alan at pinuri ang napakaganda nitong laban. Pagkatapos, may inilabas siyang isang kahon. Sinabi niyang regalo iyon mula kay Yusha. Nang makita ni Alan ang laman nito, bahagya siyang natigilan. Ito ang Sparrow's Wand, ang mismong artifact na balak niyang kunin. Gayong para makuha ito, dapat ay maging A-rank gladiator muna ang isang tao. Hindi mapigilan ni Alan ang pagkalito. Paano nagawa ni Yusha na makuha ang artifact na iyon ng napakadali? Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang Sparrow's Wand sa kanyang kamay. Sa isip niya, kung hinintay pa niyang maging A-rank, at naunahan siyang kunin ng iba, magiging malaking problema iyon. Kaya ang maagang pagkuha sa artifact, ay napakalaking pabor para sa kanya. Maya-maya, sinabi ni Evan, na ipinasabi ni Yusha na siguradong magugustuhan ni Alan ang kanyang regalo. At mukhang tama nga ang hula nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Alan ang kakaibang pakiramdam. Ang magkaroon ng panganay na anak, na kusang nagbibigay ng regalo sa kanyang ama. Kinabukasan, lumipat ang eksena sa guild ni Sealrang. Ganap nang nakarecover ang mana ni Alan. Kaya nagpasya siyang subukan ng bagong wand na ibinigay ni Yusha. Naalala niyang, kailangan lamang niyang padaluyin ang kanyang mana papunta rito. Ilang sandali lang,
Marahang nagliwanag ang Juan, kasabay nito, unti-unting bumalat ang maputing hamog sa paligid. Pagkatapos, may narinig silang isang napakahabang hikab, parang isang taong kagigising pa lamang mula sa napakahabang pagkakatulog. Biglang nagsalita ang Juan, tinatanong nito, kung sino ang nang-ahas gumising sa kanya. Magalang namang nagpakilala si Alan. Sinabi niyang siya si Alan Palacio. Pagkatapos, tinanong siya ng Juan kung bakit niya ito ginaisang. Ipinaliwanag ni Alan, na isang draconian ang nagturo sa kanya tungkol sa wand na ito. At sinabi rin nitong, ang wand na ito ay isa palang tunay na salamangkero. Napabuntong hininga ang wand, may halong pagkainis nitong sinabi, na mukhang may isang tunay na tanga talaga sa grupo ng mga iyon. Agad namang nagtanong si Alan, kung maaari ba siyang turuan ng wand tungkol sa mga incantation at mga salita na matagal na niyang ginagamit. Ngunit, napangisi lamang ang Juan, may halong panunuya itong nagsalita. Ayon dito, kahit sabihin pa nito kay Alan ang lahat ng incantation, hindi pa rin niya iyon magagamit, kahit pa maintindihan niya ang kahulugan ng bawat salita. Lalo lang nainas ang Juan. Malakas itong sumigaw, napagod na ang dila nito sa napaka-boring na usapan. Mariin itong sinabi, na hindi nito kaya, at lalong ayaw nitong ipamana ang conceptualization ng mahika na taglay nito. Pagkatapos ay agad nitong pinalaya si Alan. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Pumasok si Evan at tinawag si Alan. Agad naman siyang lumingon, at tinanong kung ano ang kailangan nito. May iniabot si Evan na isang sulat. Nakalagay sa ibabaw nito, Death Verdict. Ipinaalam niya, na nakatanggap si Alan ng challenge letter mula sa isang A-rank gladiator na nagngangalang Pilsen. Nanlaki ang mga mata ni Alan. Dahil sa kasalukuyan, isa pa lamang siyang D-rank gladiator. Sa isip niya, bakit magpapadala ng hamon ang isang A-rank sa isang gladiator na napakalayo ng agwat ng ranggo? Hindi niya mapigil ang isipin, na tila wala na yata itong natitirang hiya. Maging si Evan ay nagulat din. Dahil kapag ang isang A-rank gladiator ay tumanggi o umiwas sa laban-laban sa kapwa A-rank, may posibilidad pa itong ma-demote. Ngunit para kay Alan, ang challenge letter na iyon ay isang napakalaking oportunidad. Kapag natalo niya si Pilsen, direkta siyang ongat sa A-rank. Isa pa, sa normal na patakaran, maaari lamang siyang humamon sa mga gladiator na mas mataas ng kaunti ang ranggo kaysa sa kanya. Kaya para kay Alan, napakalaking pabor ang sitwasyong ito. Pagkatapos pag-isipan ng lahat, muli niyang hinarap ang Juan. Tinawag niya ang pangalang Sparrow. At sinabi, kung talagang hindi ito naniniwala sa kanyang kakayahan, bakit hindi na lang sila magpustahan? Bahagyang natigilan si Sparrow sa alok na iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, napangiti ito, sinabi nitong, wala naman itong tutol sa naturang pastahan. Sa katunayan, matagal na rin itong nababagot. At baka, ang pustahang iyon ang maging maliit na libangan na matagal na nitong hinahanap.